Magandang araw sa bawat kabataan ng KKB Santa Maria. Ako nga po pala si Ate Jamaica Pimaw, isang life group leader ng Conquerors at minister ng Multimedia Arts Network at isang Kristiyanong kabataan para sa bayan ng Santa Maria. So, ngayon ay ikukwento ko sa inyo kung paano binago ng Lord 180 degrees yung buhay ko from being pariwara to someone na nagsuserve sa ating Panginoon. So way back 4 years ago, si Ate Jam niya ay isang pariwara, katulad nga sinabi ko nung umpisa. Bakit ko nasabing pariwara? Dahil ako ay nag-iinom, ako ay nabarkada, at I've entered into a relationship na akala ko bubuo sa akin kapag pumasok ako sa isang relationship, because I felt that emptiness, that void in my heart na I tried to fill that gap sa pamamagitan ng mundo. So, nung high school ako, lagi ako nag-iinom. Talagang umabot ako sa point na mas malakas na akong mag-inom sa tatay ko. Talagang yung mga kasabayan ko, mga pinsan ko na puro lalaki, sila yung mga kasama ko. And kahit yung guilty ako sa part na ultimo yung mga pinsan ko na hindi nagiinom ay inaya ko mag-inom for the sake na meron lang akong kasamang mag-inom. So every time na may problema ako, yun yung nagiging escape ko. Every time na masaya ko, yun yung pathway ko to express my joy. Every time na mas nararamdaman ko yung void, mas nararamdaman ko yung emptiness in my heart, mas lalo akong nag-iinom, mas lalo akong nag-e-engage sa mga makamundong bagay dahil akala ko ay mapupuno ako ng mundo, mafe-feel ko yung wholeness sa puso ko, mafe-feel ko yung love na hinahanap ng puso ko. So, I tried even to smoke. Nag-try din ako mag-vape kasi uso parang alam mo yan, yung mga lahat ng kabarkada mo nag-i-smoke, nag-iinom. So, akala ko mag-aano din siya, mag-work din siya to fill that gap in my heart. And as I've mentioned a while ago that I've entered into a relationship for 4 years, and yung last relationship I had was my greatest heartache. Kasi syempre bata ka, yung mapusok ka. So, akala mo kapag nagmahal ka or when you get into a relationship, you will feel that wholeness. But the more na nag-enter ako sa isang relationship, the more I engage into a relationship, mas lalong akong naging broken, mas lalong naging kulang si Jam, mas lalo akong naramdaman yung gap na kahit merong partner na ako during that time, bakit nararamdaman ko na mag-isa pa din ako? Bakit nararamdaman ko pa din na hindi ako buo? Meron naman na ako, I was being full supported by my parents, hindi kami nagka-problema financially. I have my friends, I have a lot of friends. Pero yung mga kaibigan ko na yung mga kasama ko nag-iinom, nakasama kong nagkakating, and even yung sa sa school namin, kahit na babae ako, isa ko sa mga sakit sa ulo ng mga teachers ko kasi pasimuno ng cutting, pasimuno ng mga kalokohan, na may one time pa na parang kalahati ng classroom na dala ko para mag-cutting kami. Tapos doon, pagbaba namin, nasa lubong namin, naka-front, ako pa yung pinaka nasa harap na ang sangas kong maglakad. Nakita kami ng professor namin, and ayun, buti na lang hindi ako na-guidance, hindi ako na-kick out. And parang saan ba papunta yung buhay ko nun? Parang nagtatanong ako ng mga time na yun, saan ba papunta yung buhay ko? Meron naman ako lahat, nakukuha ko naman lahat ng gusto ko, but ano tong nararamdaman kong void? Ano tong nararamdaman kong emptiness in my heart? And then yung last relationship ko, it was being, merong third party. So, meron kasi akong
motto sa buhay na kapag wag mong gagawin sa akin tong bagay na to, yung cheating na to. Kasi yung tatay ko, never kaming binigyan ng problema when it comes to that matter. So, anong karapatan mo? So, may ganun akong mantra sa buhay. And then, all my relationship for 4 years is, nag-break kami through third party. And, nung mga time na yun, nung sinabi sa akin nung guy na ganito, ganyan, may ano nga, I was being shattered. Parang, yun yung naging turning point ko na I've decided na, Lord, I tried everything. Na, inom ako, I've smoked, parang panotorious na nga yung buhay ko nun. Patao-gama na siya. Pero, I still felt that void in my heart. And that's the time that I told the Lord na, Lord, bahala ka na. If kailangan kong pagdaanan tong brokenness na to, para dito mo ako katagpuin. I am very much willing na pagdaanan tong brokenness na to. Mold me. And naalala ko nun is may kanta kong napapakinggan doon na Build My Life. Na nagkaroon ako ng desire na, Lord, build my life. Kasi before, meron na nangungulit sa akin na mga leader ng church na mag-church ako. Pero tinatakbuhan ko na ayoko kasi bawal mag-boyfriend eh. Kapag kabataan ka, bawal kang mag-boyfriend, bawal kang ayoko. Kasi nga feeling ko, yun yung bubuo sa akin. Pero talagang napakabuti ng Lord kasi nung na-experience ko yung brokenness na yun, indeed, that the Lord mold me. Na yung hinahanap kong pagmamahal that will fill that void and emptiness in my heart is hindi pagmamahal ng tao, hindi pagmamahal ng mundo, hindi pagmamahal ng kaibigan o kahit anong bagay dito sa mundo. But it is the love of the Lord that saved me. So, from that, naging Christian na ako, nag-study na ako ng Word of God, na unti-unti nawawala yung void in my heart, nawawala yung emptiness sa puso ko, and I feel na I am complete. And sa mga kabataan na pakiramdam nyo, pag nag-enter kayo into a relationship, mafe-feel yung void or yung emptiness or yung gap sa puso nyo. Take it from me na natuto by experience na hindi kayo kailanman mabubuo ng pagmamahal ng tao, hindi kayo mapupuno ng pagmamahal or ng mga bagay dito sa mundo. But it is the Lord that will complete you. Na sino ba naman ako para baguhin ng Lord? Sino ba naman ako para gamitin ng Lord? And it is the love of the Lord that changed me. Na from glory to glory, na dating pariwara, nag-iinom, na nag-i-smoke, na parang panotorious na yung yung buhay ko. Pero eto ko ngayon na naglilingkod sa Lord, na pinaglilingkod ng hari ng mga hari. So it is the love and the grace of the Lord na talagang nag-sustain sa akin at naging dahilan kung bakit ako naglilingkod at nagkaroon ng privilege para paglingkuran ng Panginoon. So, sa mga kabataan na nakakaramdam ng emptiness sa puso nila, kung kaya ng Lord na gawin sa akin yon, I am pretty sure that the Lord who changed me, that the Lord who loved me, that the Lord put grace in my life is the same God who will love you, who will sustain grace in your life, and will wrap His loving arms around you sa mga panahon na try mo na lahat, pero still na nararamdaman mo pa rin yung emptiness sa puso mo. So, to God be all the glory po.